Marami ng classic scooter ang lumabas sa Pinas lalo na nitong mga nakaraang taon. Iba-ibang brand pero sa ayaw man natin o hindi, may naghahanap pa rin ng isa sa mga matagal ng classic scooter na nasa Pinas. At isa nga dito ang Kymco Like 125 Italia. Tara silipin natin ngayong araw ang kanyang looks, specs and features at kung magkano na nga ba ngayong taon. Tara! Sa kanyang forma, Italian looking ito, classic scooter kasi siya. Italian kasi kita nyo naman dito sa kanyang sidings, nakalagay pa ang green, white, and red na kulay ng flag ng Italy. Ito yung tipong scooter na hindi nawawala sa uso kahit na ilang taon pa ang lumipas. First impression ko, sobrang retro, round shape na side mirror, chrome pa nga yung kanyang stem plus analog na instrument panel, kaya na-retain yung pagka old school niya. Kahit na ngayong taon na napaka-advance na ng technology ay talagang na-retain pa rin ng Kymco Like 125 Italia ang pagiging vintage. Dagdag pa na medyo may pagka-elegante pa ito na perfect sa mga beginner at sa mga bihasa na rin magmotor. Yung kanyang mga ilaw magmula sa headlight, signal light na unique dahil kakaiba yung kanyang hugis hanggang dito sa kanyang taillight ay naka-bulb type pa. Isa din ang Kymco Like 125 sa makikita nating mga motor na medyo unique kumpara doon sa ibang classic scooter. Nandyan pa yung kanyang upuan na may kulay na light brown with white lining dito sa bandang gitna na nagsisilbing division ng upuan ng angkas at ng rider. May malawak na floorboard na pwede rin paglagyan ng kung ano-ano or kung ano man yung mga pinamili natin na nag-complement din sa kulay ng kanyang upuan dahil light brown din yung kulay ng kanyang floorboard. Yung mga ganyang kulay kasi talaga ipang old school ang datingan. At isa pa sa agaw pansin dito sa scooter na to, dito sa kanyang bandang hulihan, yung kanyang grab bar na medyo payat. Stainless ito na medyo kakaiba din dahil may additional na grab bar dito, karugtong na medyo mataas. Minimalist din siya kasi walang decals ang scooter na to. Sa harapan niya may emblem na like, bandang kaliwa. Dito naman sa pinakagitna may badge ng Kymco. Dito naman sa kanyang sidings, magkabilaan, bandang gitna po yan, ay mayroong emblem na like 125 at dito sa kanyang pinakababa ay may kulay na green, white, and red at Italia. At dito naman sa kanyang likuran ay may Kymco. At syempre, yung talagang pinakakaiba dito sa motor na to, kumbaga yung kanyang pinaka-character talaga, ay makikita natin dito sa kanyang unahan na may V-shape na kulay silver at dito sa unahang tapaludo, may parang palong siya o parang single winglet lang na kulay silver din. At may isang guhit dito sa kanyang gilid, magkabilaan yan, left and right, na silver din. Kaya parang ang linis lang niya tingnan, kumbaga. Yung kanyang kulay, pearly white, isa yan sa mga paboritong kulay pagdating sa mga motor. Pero yung ganyang kagandang kulay ay may kaakibat na responsibilidad. Siyempre, pag white, dumihin talaga. Kaya mga ganyang kulay talagang dapat panatilihin yung kalinisan. Meron naman siyang ibang kulay, kagaya ng light blue, midori green, at itong ating nire-review ngayon na pearly white. Walang duda sa kanyang looks na napakaganda talaga at pasok sa mga kabataan or sa mga biyasaman magmotor. Pero sa kanyang specs, kumusta kaya? Meron siyang 124.6cc engine displacement to be exact, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke at okay lang kahit na naka-air-cooled pa siya kasi pang chill ride lang naman ang scooter na to. Ang air-cooled kasi ay perfect naman or compatible sa below 200cc plus ang scooter na to ay classic pa kaya pang takbong pogi lang. At saka less maintenance din. Naka-carb type pa siya pero matipid pa rin naman sa gas kasi naka 2 valve pa po ang scooter na to. Ang kagandahan naman sa carb type bukod sa less maintenance na madali lang ding ayusin once na nagka-problema ang karburador ng ating mga motor. May lakas na 7 kW at 8,000 RPM at sipa na 9.5 Nm of torque at 6,500 RPM. CVT automatic. Isa sa pagiging konbenyente ng motor na to ay may maayos siya na compartment dito sa pinakaharap. Disusi pa yan kaya safe na safe kung ano man yung ilalagay nating mga bagay dito na importante kagaya ng papeles, mga essentials or kahit na phone man natin dahil may charging port na rin po yan kaya mai-organize po natin dito ng maayos ang ating mga gamit kapag naglagay tayo dito. 20 liters naman ang sukat ng underseat compartment na siguradong magkakasya yung half-piece na helmet. May helmet hook naman ito na dalawa para naman sa angkas natin or doon sa mga gumagamit ng full-face na helmet. At ang kanyang tank capacity ay 5.5 liters at kayang magkonsumo ng 45 km per liter. Naka-telescopic port nga pala yan dito sa kanyang front suspension at dual shock
shock absorber naman sa likod with 5-stage preload adjustment. Isa yan sa points ng motor na to dahil ang ibang 125cc ay naka single shock absorber lang dito sa likod, pero ang isang to ay naka dual shock absorber na po. At sa sukat naman ng kanyang gulong ay hindi alangan sa laki ng motor na to dahil sa harapan ay may 110/70/12 at 120/70/12 naman sa likod. At isa pa sa kagandahan sa motor na to, kahit na 125cc lang siya, ay parehas na pong naka-disc brake ang unahan at likurang preno nito. Sa panahon ngayon, meron pa rin tayo nakikita na kahit 150cc ay naka-drum brake pa rin sa likod, pero ang Kymco Like 125 Italia ay parehas na pong naka-disc brake. Kahit na wala man siyang CBS or ABS, ay okay lang naman, maganda yung stopping power dahil nga naka-disc brake na siya. Na okay lang naman dahil pang chill ride lang din naman yung motor na to. 115 kilograms ang bigat ng motor na to, kaya kahit beginner man ang magdala ay hindi mahihirapan dito sa motor na to. Hindi tayo mahihirapan na sumingit man sa mga traffic na lugar or imaniobra dahil nga medyo may kagaanan ang motor na to. Sa dimension niya naman, 1,915 yung kanyang length, 690 naman yung kanyang width at 1,115 ang kanyang height. Sa kanyang wheelbase na 1,314 mm at 150 mm naman ang kanyang ground clearance, kaya safe na rin ito sa mga humps o malulubak na kalsada na meron tayo dito sa Pinas. Nung sinukat naman natin yung kanyang seat height na 790mm ay maayos nating naabot ang sahig. Sakto lang sa Filipino rider, kumbaga swak sa average height ng mga Pinoy. At maganda din kahit na lady rider ang sumubok sa motor na to. Kasi kahit na may height ka na 5'2", iabot na abot mo pa rin ang ground. Ang height nga pala natin ay 5'6", kung gusto nyong gawing reference. Ang tanong, pasok ba sa budget ang presyo ng Kymco Like 125? Dahil ang SRP ng Kymco Like 125 ay 89,900 at available ang unit na yan dito sa LGM Antipolo. So sa inyong palagay, sulit pa rin ba ang Kymco Like 125 sa dami ng bagong classic scooter ngayon? Comment nyo kasi baba. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video, ay huwag mo lang kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin para mas ma-update pa kita sa mga susunod pa nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye. Seven yung dati.